Scared? I don't know ano yung terminology. Super scared, but scared. Scared, unprepared, and traumatic. Tatlong salitang pinili ni Rafael Resuello para ilaraw ang 45 segundong pagyanig na nagpabago sa kanyang buhay. Noong 1990, 21 anyos pa lamang siya nang matap sa loob ng gumuhong gusali sa halos 6 na oras at mawalan ng kanyang kaliwang kamay. Mahigit 1,600 ang nasawi noon, habang 3,500 ang mga sugatan. Ngayong ika-36 na anibersaryo ng 1990 Luzon earthquake, nagtipon sa Baguio City Hall Park ang mga survivor, responders, mga opisyal ng lungsod at iba't ibang ahensya upang alalahanin ang mga nasawi at bigyang pugay ang mga naging bayani sa panahon ng sakuna. Pero higit sa paggunita, layunin din ng aktibidad na maipasa sa mga susunod na henerasyon ang mga aral na iniwan ng isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng bansa. Ito kasing commemoration natin to, it reminds us of the value of preparedness. And at the same time, in the overall context of resiliency. Kasi yan ang wala tayo noon noong 1990 earthquake. Puro reaction lang tayo, reactionary. Wala tayong maayos na programa with regards to disaster preparedness. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, malaki ng pagbabago sa kakayahan ng Baguio sa paghahanda at pagresponde sa mga sakuna kumpara noong 1990. Mas pinalakas na ang koordinasyon ng mga responders, komunikasyon, mga pagsasanay at mga programa sa disaster resilience. Subalit binigyang din nito na ang pagiging handa ay pananagutan ng hindi lamang ng pamahalaan kundi ng bawat mamamayan. I wouldn't say 100%, no? Pero as to the norms, siguro we are above average, a very satisfactory rating. Kasi on terms of kahandaan, the city level-wise, kumpleto po tayo sa gamit, kumpleto tayo sa training, kumpleto tayo sa responders. Ang medyo nagkukulang tayo is on the community level. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang pagpapalakas ng preparedness sa mga barangay at mga pamilya sa pamamagitan ng mga drill at pagsasanay upang maging bahagi ng pang-araw-araw na kahandaan ang tamang pagkilos sa oras ng lindol. Makalipas ang 36 na taon, nananatiling malinaw ang mensahe ng 1919 Luzon earthquake na ang mga segundong nagpabago sa maraming buhay ay dapat maging paalala ng paghahanda ang pinakamahalagang hakbang upang makapagligtas ng mas maraming buhay sa hinaharap. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.